Ako si Maria at ito ang aking kwento. Walang kaalam-alamang triplets kung bakit bigla na lang bumagsak at nangisay ang peking Kurt na kaharap nila. Dahil sa gulat ay hindi sila nakagalaw sa kanilang kinatatayuan at tinignan lamang ito. Matapos ang ilang sandali nang tumigil ito sa pangingisay ay sakalang natauhan ang mga bata. Kailangan natin tong masabi kila mommy at daddy, komento ni Kurt na siyang unang natauhan sa kanila. Ako nang magsasabi, bantayan mo si Sanya dito. Tumango si Kurt sa sinabi ni Carson. At dali-dali itong tumakbo papunta sa pinto. Naiwan ang dalawa na natatakot at parehong hindi alam ang gagawin. Kuya, siguro dapat sumunod na tayo kay Kuya Carson. Dahil sa sinabi ni Sanya ay natauhan din si Kurt na tumango dito. Tama ka, Sanya. Tara na. Hinawakan ni Kurt ang kamay ng kapatid at aalis na sana doon nang biglang hilahin ni Sanya ang kamay nito pabalik. Sanya, kailangan na nating umalis, lingon na sabi ni Kurt dito, ngunit may tinuro lang si Sanya kaya maging ito ay napalingon doon. Lalaki ang mga mata ni Kurt na makitang pagbabago ng katawan, lalo ng mukha ng peking siya. Kung kamukhang kamukha niya ito'y tila nag-matured ang mukha nito at ang height na pangbata, ay nawala din. Naging isang ibang taong nangisay sa sahig kanina. Napatili si Sanya nang biglang dumilat ang lalaki. Naging si Kurt ay nagulat at naalerto. Dali-dali niyang hinila palayo ang kambal doon kaya mas lalo silang na-corner sa loob. Naroon kasi ang pwesto nito sa may pintuan. Biglang bumangon at naupo ang lalaking peking Kurt. Nung una't ngayon ay isang binatang lalaki na. Ang sakit sa katawan na. Feel ko bumalik na lahat ang lakas ko. Ang nangyari ay dahil sa isang experiment ng kanilang organization. Meron silang kakayahan na pabatain at gayahin ng isang tao. Gumagana ito kada isang araw ng turok ng serum na yon sa katawan ng isang tao. Yun dapat ang dadalhin ni Naomi sa kanya kung nakabalik ito. Walang alam si Naomi sa bagay na yon. Bastang alam niya lang ay peke ito't hindi tunay. Yun din ang dahilan kung bakit malakas ang loob ng lalaki na pumasok sa loob kung nasaan ang triplets dahil alam niyang babalik na siya sa tunay niyang anyo. Tumayo ito at nag-stretching. Ilang araw na siyang straight na nagpapanggap bilang Kurt, which is nakaka-drain para sa kanya. Kaya nga kapag nasa kanila sila ay minsan na lang niya itong gamitin. Kapag kakausapin niya lang si Kurt at kapag naayos sa plano nila, ng mga oras na yun ay meron nag-sink in sa utak ni Kurt. Noong panahon nandoon siya sa tumatayong magulang ay minsan niya nalang makita at makausap ang kambal. Ayon sa mga magulang ay nag-aral ito sa malayo kaya minsan lang kung nandoon habang siya ay homeschool. Kapag naman nandoon ang kambal ay minsan niya nalang itong makausap. May one time na nakita niyang lalaking nakikita nila ngayon. Nagtaka siya kung paano ito nakapasok sa loob at sinabi nito na may pinapakuhang kambal niya. Naniwala siya dito dahil may pagkamautos talaga ang kambal niya sa tauhan ng ama. Kung ganon, ikaw nga yun. Dahil sa sinabi ni Kurt ay napalingon ng lalaki sa gawin nila at ngumisi. Yes, Kurt, ako nga yun, itong tunay kong anyo. Tumayo ang balahibo ng dalawa at lalong napaatras dahil doon. Kuya, dapat hindi ka na lang nagsalita, takot na sabi ni Sanya sa likuran ni Kurt. Sorry Sanya, si kuyang bahala sa'yo. Kahit natatakot ay hindi pa pababayaan ni Kurt ang kambal. Lalo nangat nangako sila. Napoprotektahan nila ito kahit na anong mangyari. Siguradong parating na sila Carson at ang magulang niya kaya ubusin niya na muna ang oras nito hanggang sa dumating ang tulong sa kanila. Hindi ko akalain na malalaman mong totoo. Paano mo nga ba nalaman ang totoo? Mas lalong itinago ni Kurt ang kambal sa likuran niya bago sumagot sa lalaking kaharap. Nakita ko sa files ni Papa. Nang tumayo kong ama. Napatango ang kaharap nila at napahawak sa baba nito. Kung ganun, paano mo nalamang nandun ako sa event? Alam kong nandun ka sa kasalan. Hininagawang sumagot ni Kurt sa tanong na yon dahil narinig niya ang paghikpi ng kambal sa kanyang likuran. Doon natuon ang atensyon niya at nawala sa lalaking kaharap nila. Sanya, okay ka lang ba? Hush, nandito lang si kuya. Hindi kita pababayaan. Alam ko na, matalino ka nga pala sa computers.
Malamang yun ang ginawa mo, no? Wala na namang nakuhang sagot si Dario. Kung kaya napatingin siya sa gawin ni Kurt at tinignan kung bakit hindi siya nito pinapansin. Kaagad na sumama ang mukha nito, lalo nang ayaw niya pa naman siya lahat ay hindi pakakinig sa usapan nila. Habang abala si Kurt sa pagpapatahan sa kambal ay laking gulat niya na mayroong humila sa balikat niya kaya bumagsak siya ng malakas sa sahig. Masakit ng pagkakabagsak niya sa sahig, pero hindi niya pinansin na marinig ang sigaw ni Sanya. Siguro naman makikinig ka na sa akin ngayon na hawak ko na si Sanya. Bitawan mong kambal ko! Dali-dali siyang tumayo upang kunin pabalik si Sanya, ngunit mas nilayo lang nito ng lalaki sa kanya. Sanya! Bitawan mo siya! Nope, nag-uusap tayo. Okay, fine, basta wag mo siyang sasaktan. Tumawa lang si Dario sa sinabi niyo ni Kurt at saktong dating nila Maximus. Naabutan nilang umiiyak na si Sanya hawak na isang hindi kilalang lalaki at si Kurt hindi magawang lumapit sa mga ito. Malakas ang tawa ng lalaking may hawak sa anak niya. Tila nandilim ang paningin ni Maximus sa hindi magandang view na nakita niya. What are you doing to my daughter? Napatingin sila sa bukas na pintuan at nakita nila. Doon si Maximus at Gia nakapaseryosong nakatingin sa kanila. Kasama ng mga to si Cartson na siyang nakasalubong nila sa daan, kung kaya sabay-sabay na silang nagpunta doon. Oh, our daddy is here. Pinagdiinan ni Dario ang salitang daddy na siyang ikinakunot ng noon ni Maximus. Tila familiar sa kanyang pagtawag nito sa kanya ng ganun, ngunit hindi niya lang maisip kung saan niya yun na-encounter. Who are you? Paano ka napunta dyan? Buong tapang na sigaw ni Cartson. Nagalit din siya nakikitang pag-iyak ng kambal. Siyang nagpapanggap na ako. Bigla na lang siyang nagbago at naging ganyan ng anyo. Si Kurt ang sumigaw at nagpaliwanag kung sinong lalaki may hawak kay Sanya. Nagulat naman sila Maximus sa narinig at hindi makapaniwalang nakatingin sa lalaking yun. Thank you for the introduction, Kurt. I am honored by that. Pasasalamat ito na may halong tawa sa dulo at tumingin kila Maximus. Finally, nakaharap ko na ang King of Dragon. Are you happy to see me? Ngising sabi nito kay Maximus. Fuck off, matigas na sabi ni Maximus sa kaharap. Naku, huwag ka naman ganyan daddy. Naririnig ng mga kapatid ko. Muling pang-asar na sabi ni Dario kay Maximus at tumawa pa to. Ngunit hindi napapa-apekto si Maximus sa lalaki. Ang kailangan niyang gawin ngayon ay mailigtas ang anak. Palihim na sabihan niya si Maximus kay Gian na agad naman itong nakita dahil nasa likuran siya ni Maximus. Who are you? Madiin na tanong ni Maximus sa lalaki. Ako? Isa lang naman ako sa mga gustong magpabagsak sa'yo. Really? Kalabanin niyo ako ng patas kung gusto niyo magpabagsakin ako. Gising sabi ni Maximus dito. Patas? Walang ganun sa underworld. Alam mo yan. Tamang lalaki. Kapag ginusto nilang isang bagay, gagawin at gagawin nilang kanilang makakaya. Bukod sa mga illegal na transaksyon, ay kaya nilang gumawa ng mga bagay na hindi mo lubos maiisip na meron na pala sa tunay na buhay. Yun ang naiisip na explanation ni Maximus sa nangyari. Kung paano naging malaki ang batang kamukhang kamukha ng anak niya. Isa yun sa experiment ng kanilang organization. Hindi pa niya alam kung anong organisasyon ng mga ito, pero sa oras na makapag-imbestiga sila, ay malalaman din nila ang totoo. Okay, edi hindi rin ako magiging patas. Pagkasabi ni Maximus noon ay mabilis na tumakbo si Kurt papunta sa lalaking may hawak kay Sanya, dahilan para matumba to at mabitawan ng hawak niya. Kanina pa tinitignan ng palihim ni Maximus ang anak at mabuti na lang at nakuha agad ng batang ibig sabihin ng ama. Walang ibang naisip si Kurt kung hindi ang mabitawan ng lalaki ang kambal kung hindi yun lamang. Kahit pa na delikado yon ay ang ginawa niya nang bumagsak ng lalaki dali-daling tumayo si Kurt upang lapitan ng kambal. Sanya, halika na! At hinila na niya paalis doon ang bunsong kapatid. Ngunit nahawakan na lalaki ang paa ni Sanya na ikinatili nito. Inapakan naman ni Maximus ang kamay na nakahawak sa paa ng anak na agad nung ikinabitaw at ikinasigaw sa sakit ni Dario. Haharapin na sana ni Maximus ang lalaki, ngunit nagulat sila nang tumunog ang malakas na alarm ng bahay niya. May nakapasok Maximus! Sigaw na sabi ni Gian. Habang si Maximus ay agad na naisip ang asawa. Gian, ikaw nang bahala sa lalaking ito. Kami ang bababa para kay Alicia. Tumango si Gian sa sinabi ni Maximus at tumakbo ito palapit sa mga anak.
Sumama kayo sa akin. Tumango ang tatlo at tumakbo sila papunta sa isang silid. Pumasok sila sa isang silid pagkatapos ay may pinasukan pa silang isang lihim na silid. Sinadyang gawin yon para taguan sa oras ng emergency. Dito muna kayo. Susunduin namin kayo kapag wala ng kalaban. Mag-ingat po kayo, Daddy. Ngumiti si Maximus sa sinabi ni Sanya at sinarado ng secret door na yon. Biglang tumahimik ang paligid at bumukas ang ilaw sa silid na yon. Isa lang siyang maliit na room na mayroong carpet na malambot at pagkain sa gilid. Sorry, Sanya, napabayaan kita. Napalingon sila kay Kurt na magsalita ito. Kuya, ano ka ba? Niligtas mo nga ako eh. Kaya ikaw pa rin ang tagapagligtas ko. Tamang sinabi ni Sanya, kung wala ka baka hawak pa rin siya nung lalaki. Kahit papano gumaan ang loob ni Kurt. Alam niya sa sarili niya na nag-failed siya, nabantayan ng bunso sa kanyang kambal. Kung kaya'y pinangako niya na hindi na yun mauulit, sisiguraduhin niya na magsasanay siya ng mabuti, kagaya ng ginagawa ng mga tauhan na tumayo niyang ama. Bilang panghanay sa kanilang triplets ay gagawin niyang lahat para maprotektahan ang mga ito sa susunod. Pagbaba ni Maximus ay naabutan niyang mga tauhan niya na nakapalibot kay Alicia at sa magulang niya. Pero kahit ang magulang niya ay si Alicia ang iniingatan dahil sa kanilang lahat ay itong hindi sanay sa ganung uri ng buhay. Ma'am, Dad, napating sila kay Maximus na pababa ng hagdan. Huminto na rin ang malakas sa tunog ng alarm na tanda na mayroong nakapasok sa loob. Anak, nasaan ang mga bata? Agad na tanong ng ina nito. They are safe, Mom. At tumingin siya kay Alicia. Don't worry, okay? Hindi sila magagalaw kung nasan man sila. Are you okay? Tumango si Alicia kay Maximus. Naniniwala siya sa lalaki kaya walang rason para pagdudahan niyang sinabi nito. Okay lang ako. Pero sino nakapasok sa loob? Sakto pagkakatanong ni Alicia noon ay nagsalitang isa sa mga tauhan niya. Boss, nasa taas sila. Nakuha nitong information na yon mula sa suot nilang earpiece kung saan mayroong nakamonitor. Sa CCTV, silang nagsisilbing mata ng mga ito sa buong bahay ni Maximus. Iilan pa lamang sila doon at parating pang ibang backup dahil biglaan lang din na mauurong nangyaring hindi maganda. Sa loob pa mismo ng bahay nito, sa labas ang iba, ang tatlo'y maiwan dito sa baba. The rest, sumama kayo sa akin sa itaas. Seryosong untag ni Maximus ni kinatango ng mga to at agad na nagsikilos. Paakyat na sila Maximus sa itaas nang sumigaw si Alicia. Mag-iingat kayo, napangiti ng palihim si Maximus sa narinig. At mas lalo siyang nabuhayan na ipagtanggol ng pamilya. Iba talagang nagagawa ni Alicia sa kanya, maging siya ay nagugulat sa mga pagbabago niya. Samantalang sa kabilang banda naman, nang iwan ni Maximus sila Gian at Dario, hawak na nitong kamay ng lalaki tatalian na nang mayroong tumamang mabigat na bagay sa bintanang ikinabutas nito. Kasama ng pagturok ng matulis na bagay sa kanilang leeg. Binato muna ng may gawano ng bintana saka pinatama ang matulis na panturok na mayroong pampatulog. Napahawak si Gian sa leeg niya at naging alerto sa paligid. Hindi man lang siya dumaing sa pagkakaturok ng bagay na yon. Parang kagat nga lang ng langgam sa kanya tinalis ang matulis na bagay sa leeg. Nakita niya na mayroong likidong tumutulot, alam niya na kaagad kung ano yon. Hindi dugo kundi pampatulog, kailangan niyang kumilos agad bago pa siya mawala ng ulirat. Inintay niya na merong lumabas na para kalabanin siya, ngunit wala kung kaya tinuloy niyang pagtali sa lalaki. Maya-may nakaramdam na siya ng pagkahilo, kaya napahinto siya sa pagtali dito. Sigurado ako nahihilo ka na. Hindi na nagawang sumagot pa ni Gian dahil in a second na paupo na siya sa sahig. Hindi siya makapaniwala sa bilis ng pagtali ng likido na yon sa katawan niya. Para siyang dinuduyan at gusto nang pumikit ng mata niya. Yan ang latest invention namin. Hindi nyo namamalayan tuloy ng buong Dragon Organization. Hindi mangyayari yan. Yan ang huling salita ni Gian bago tutuluyang napahiga sa sahig at nakatulog. Ano yun? May sinasabi ka? Tawang sabi nito tumayo na at inalis ang tali sa likuran. Tinignan ng lalaki ang tulog na si Gian. Ligtas ka ngayon. Sa susunod ay sisiguraduhin kong hindi na. Thank me kapag nagkita tayo. Pagkasabi niyang iyon ay kumuha siya ng isang damit sa cabinet doon at binalot sa kanyang kamao. Pagkatapos ay naglakad siya sa basag na bintana at sinuntok yun dahilan para tuluyang mabasag. Pagtingin niya sa ibaba ay nandun ng mga masamahan nila, kaya walang alinlangan na tumalon siya kahit na second floor pa yun ng bahay. Nandito sila! Naalerto sila nang may sumigaw at nagpaulan ng silencer.
Naging mabilis ang kilos nila at tumakbo palayo doon. Merong nakaabang na van para sa kanila para maitakbo papalayo doon. Boss, nandito sila. Patakas na. Kadarating lang nila Maximus sa silid noon at nakitang tulog na si Gian. Kinapa nilang pulsuhan ito kaya nalaman nilang buhay pa ito. Habang si Maximus naman ay tumanaw sa bintana at nakitang papasakay sa van. Nagtagpo pang mga mata nila ng lalaki at ngumisi sa kanya. Narinig niyang sigaw ng tauhan mula sa ibaba, ngunit hinayaan na niya. Hindi na nila ito mahabol pa, hanggang sa tuluyang nakalayo ang mga to at nakatakas. Sa susunod, hindi ka na makakaligtas, seryosong sabi ni Maximus na ikinarinig mga tauhan niya at napaatras. Dalhin niyo si Gian sa silid niya at patignan kung anong nangyari sa kanya. Siguraduhin niyong magiging doble ang security ng bahay kung hindi kayong mananagot kapag may nakapasok pa ulit dito. Yes, boss. Ibig sabihin, ikaw talagang tunay na Kuya Kurt namin? Kumalma ng triplets sa loob ng silid na pinag-iwanan ni Maximus sa mga anak. Uminom na rin sila ng bottled water na nasa mini ref na nandoon. Kumain na rin ng tinapay kahit napapaano at nagpahinga doon. Yes, katulad niyo syempre nawala din ang alaala ko tungkol sa inyo. Hindi ko alam, hindi pala mababait ang mga kasama ko noon pa man. Speaking of that, kwentuhan mo naman kami sa nangyari sa iyo doon. Curious sa tanong ni Carson ay kinatango ni Sanya bilang pagsang-ayon dito. Ngumiti si Kurt at nag-isip ko anong maikakwento sa mga ito. Ano nga ba? Hindi kasi ako lapit na tumayo kung magulang. Pero yung mama ko doon mabait siya. Walang papa ko doon hindi kami close. Ilag ako sa kanya kasi palaging mainit ang ulo. Tila bumalik ang alaala ni Kurt nung naroon pa siya. Ni minsan hindi naman siya pinagbuhatan ng kamay ng mga ito kaya nagpapasalamat siya doon. Ang kaso, ramdam niya na hindi siya mahalaga. Well, nasanay na siya dahil simula nang magising siya ay walang ibang binanggit ang mga to kung hindi ang kambal niya. Since buong alam niya ng kambal niya ito ay hinayaan na lang niya tumahimik na lang. Siyempre kambal niya tapos magagalit siya, lalo na sa mga magulang niya. If only he knows the truth, ay sana hindi niya ma-feel na mag-isa lang siya sa loob ng ilang taon. But it's okay, naniniwala siya na everything happens for a reason. Lalo na nga nakasama na niyang tunay ng mga kambal niya. Hindi lang isa kundi dalawa. Paano mabait sila sa'yo kuya? Tanong ni Sanya. Pinapakain nila ako araw-araw, binibihisan na higit sa lahat may natitirhan. Buti ka pa kuya, kami ni Kuya Carson sa kalsada. Kalsada? Gulat na tanong ni Kurt sa dalawa. Not totally kalsada. Kasi minauwian ako kahit papano pero panlilimos ang trabaho namin. Si Sanya naman hindi na umalis sa village ni Mama Naomi at inantay siya. Natahimik si Kurt dahil sa narinig. Oo nga, wala siyang alam kung anong nangyari sa mga to na mga hiwa-hiwalay sila. Nalaman niyang buong katotohanan sa kakambal lalo ng part na nagpapagaling sila. In his case, na-overcome na niyang trauma niya at patapos ng dalawa. Naisip niya na tulungan ng magulang para mabawi ang kanilang Mama Naomi. Hindi ba sabi niyo pagaling na kayo? Nung nandun ako sa bahay ng tumayo kong magulang, alam ko lahat ng ginagawa at pinagagagawa nila. Pwede ko yung gamitin para tulungan sila daddy. Magandang idea kuya. Nag-aalala na rin ako kay mama. Tuwang sabi ni Sanya sa kanya, nagsimulang magkwento si Kurt tungkol sa alam niya sa lugar na yon. At kahit papano ay tinuruan niyang kakambal ng mga bagay na dapat ay mahalata nila, lalo na sa pagkilatis ng tao. Madali lang namang matutong dalawa kaya hindi siya nahirapan. Doon umikot ang oras nila hanggang sa dumating si Alicia upang sunduin ang mga to. Mommy! Sabay-sabay na sabi ng mga to at niyakap siya. Napapikit si Alicia at di naman ang yakap ng mga anak. Maging si Kurt ay nakayakap sa kanya kaya kay sarap sa pakiramdam niya yon. Patawad mga anak, pangako hindi na mauulit. Yun ang tangi niyang sinabi at masinigpitan pa ang yakap sa mga ito.